Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Opisyal nang ipinroklama ngayong Lunes ng Commission on Elections sa mga nanalong party list sa 2025 midterm polls. Pero dalawang partido naunsami ang proklamasyon dahil sa suspension sa kanila ng COMELEC bunsod ng pending cases. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almojano. Matapos ang 70 araw ng pangangampanya at pangliligaw sa taong bayan, opisyal nang ipinroklama ng Commission on Elections ngayong Lunes, May 19, ang mga nanguna at nanalong partido na nakakuha ng pwesto sa 20th Congress. Sa pangunguna ng National Board of Canvassers at sa pamumuno ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, isa-isang prinoklama ang mga partidong nanalo. Kumpletong tinanggap ni na first, second at third nominees Atty. Shell Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismulya ang tatlong House seats na nakalaan sa akbayan. Ang akbayan ng top 1 sa party list race na nakakuha ng 2.7 million votes. Ito ay isang tagumpay ninyong lahat. Ito ay tagumpay ng ordinaryong Pilipino. Prioridad din ngayon ng partido na isulong ang karapatan ng mga nasa laylayan at tugunan ang isyu ng mataas na bilihin sa bansa. Present din ang re-elected party list na si Bac na nasa ika-10 pwesto sa party list race. Halos 600,000 boto ang nakuha ng si Bac at garantisado na ang isang House seat para sa first nominee nitong si Brother Eddie Villanueva. Ang second nominee nito na si Domingo Rivera ang tumanggap ng Certificate of Proclamation. Labis naman ang pasasalamat ni Mamamayang Liberal o ML Party List Representative Laila de Lima sa pagkapanalo ng kanilang partido. Those who took a chance on me, those who took a chance sa amin. Ang pakiusap ko lang ay hindi kami iwanan sa laban na ito because we need everyone when we push back harder, louder, and stronger. Samantala, suspendido naman ang proklamasyon ng dalawang party list dahil sa mga nakabinbin pa nilang kaso sa COMELEC. Una na riyan ang Duterte Youth Party List na nasa ikalawang pwesto sa party list race at may 3 House seat na nakuha. Suspendido ang kanilang proklamasyon bunsod ng nakabinbing disqualification case ukol sa issue ng misrepresentation. Hindi na umano kasi pasok sa age requirement ng isang kabataan ang mga nominee nito. Ayon naman sa Duterte Youth Party List, iaakyat nila ito sa Korte Suprema at sinabing mababaw lang itong issue at walang katotohanan. Pero buwelta ng Kabataan Party List na isa sa mga nagsusulong na idiskwalipika sila. Bilang pagtingin natin na hindi sila totoong representative ng kabataan, hindi nila binitbit ever ang mga panawagan ng sektor ng kabataan. Hindi rin naiproklama ang pagkapanalo ng bagong henerasyon na nasa ika-39 na pwesto na nakaharap naman sa paglabag sa Omnibus Election Code. Ayon sa BH Party List, hindi umano sila naabisuhan ng komisyon sa suspensyon. Agad din silang naghain ng urgent motion to proclaim sa komisyon para dinggin nila ang boses ng taong bayan. Ito po'y base sa determination mismo ng National Board of Canvassers. Hindi po nangangahulugan na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Nanalo po sila, kasama po sila. Sumatotal, 52 party list lang imbis na 54 ang naiproklama ang pagkapanalo ngayong Lunes para mapunan ang 59 sa 63 congressional seats. Pero pangako ng COMELEC na iresolba lahat ng issue bago ang opisyal na simula ng kanilang termino sa 30 ng Hunyo. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.